Tama ba ang mata sa mata at ngipin sa ngipin? Maligayang araw ng Lunes, mga kapanalig. Kapistahan po ngayon ni Santa Teresa ng Portugal. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masama ang masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, ibaling ang muka at ibaling ang kabilang pisngi. Kung may magdemanda sa iyo para kunin ang iyong sando, ibigay mo pati ang iyong kamiseta. Kung may pumilit sa iyong sumama sa kanya ng 1 kilometro, 2 kilometro ang lakarin mong kasama niya. Bigyan ang nanghihingi at huwag talikuran ang may hinihiram sa iyo." Kapag nasaktan tayo ng ating kapwa, ang natural nating reaksyon ay gumanti. At hindi lamang basta makaganti. Kailangan masigit pa ang maranasang sakit ng taong nakagawa sa atin ng masama. Walang idinudulot na mabuti ang ganito. Sa halip, nagiging daan ito para magpatuloy at lumala ang karahasan sa pagitan ng dalawang makasalungat na pamilya o partido. Totoo, hindi natin maiiwasan na magtanim ng galit at poot sa puso at maghangad, makapaghiganti kung tayo ay biktima ng violence. Pero nagbibigay ba ng katahimikan ng budhi at kapayapaan sa puso ang paghiganti? Narinig natin sa mabuting balita ngayon ang payo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Huwag lumaban sa gumagawa ng masama. Ang ibig sabihin ba nito ay kinukonsinti ni Jesus ang masamang ginagawa sa atin? Kapanalig, alalahanin natin at itanim sa ating isipan na hindi kailanman kinukonsinti ni Jesus ang mga pang-aabuso at iba pang uri ng kawalang katarungan na ating nararanasan o nangyayari sa ating kapaligiran. Pero ang ipinapayo niya sa atin at sa kanyang mga alagad at disipulo ay huwag maghiganti. Huwag naising gumanti sa kapwa dahil ito ay hindi nagdudulot ng mabuti. Dahil dito nagsisimula ang labanan at walang katapusang karahasan na ginagawa natin sa isa't isa. Sa halip, nais ni Jesus na gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Matutong magmahal at magpatawad, kagaya ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Marami akong mga nabasang kwento ng mga biktima ng iba't ibang uring violence na naglalahad kung gaano kahalaga ang forgiveness in order to get healed from the trauma of violence. Ayon sa kanila, hindi madali ang magpatawad. It takes time. Pero ito lamang ang tanging paraan para ma-heal ang biktima mula sa trauma na kanyang naranasan. At kapag napatawad na ng biktima ang nakagawa sa kanya ng masama, saka lamang niya nararanasan ang kagalingan at katahimikan sa kanyang buhay. Kapanalig, hilingin natin sa Panginoon na pagkalooban tayo ng biyayang magpatawad sa mga nakagawa sa atin ng masama, katulad ng pagpapatawad niya sa ating mga kasalanan. Mga kapanalig, support our Paulines mission. Subscribe, like, and follow Paulines on our social media accounts. Donate through our donations channels to help us continue our ministry. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isinasama namin kayo lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose ng Daughters of St. Paul na nagpapaalala ng bilin ni San Pablo. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Ipadama ninyo sa lahat
ang inyong kabutihang loob. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.